Hi guys, welcome to my channel. This is Coach K, your financial coach. So for today's topic, pag-usapan po natin ay paano ba mag-invest sa stock market at mutual fund. So let us watch this. Diba? O PLDT. Pero siyempre, kailangan mo ng malaking halaga. Tama naman, no? Dapat may malaking pera ka para maging may-ari niyan. Isang way. The second way is stock market. Okay? Sa stock market, there are two ways. Direct and indirect. Hands-on, hands-off. Okay? So, mamaya papaliwanag ko ano ba yung direct and indirect. Okay? So, indirect po, yan yung ikaw mismo. Yung indirect, let someone do it for you. Kumbaga hands-off ka naman. Okay? So, let's continue. Okay? Now, kasi kailangan maintindihan natin saan natin dadalhin yung mga kinikita natin. Tama po ba? No? Dapat ma-manage ng tama yung pinaghirapan mong kita. So, ang nakikinabang lang dyan yung mga banks, di ba? Mga bills, mga malls, mga groceries, mga food chain, di ba? So, why don't you, ikaw naman ang kumita sa mga ginagastos mo. Pwede pala yun, no? Paano? Maging part owner ka ng mga companies na yan. Yan po yung pag-uusapan natin. Okay? And ano ba yung mutual funds? Okay? So, it is professionally managed investment products that pull together the assets of many investors and managed by a fund manager. So, ano ibig sabihin ng fund manager? Ano mutual fund? So, ito ay panagsasama-samang pera ng mga investor, no? At ini-invest ng isang fund manager sa bonds, securities, stock equities, no? So, yun po ang role nila. So, mamaya papaliwanag ko about the meaning of this mutual funds. Okay? So, yan po yung basic meaning of mutual funds. So, bigyan niyo kayo ng idea, no? Kung si Ma'am Mirba may 100,000 noong 1997, ano, nakilala mo yung mutual fund, ang company nakilala mo, PhilEquity. Okay, siya yung napili mong fund manager. So that time, pagkatiwala mo kay PhilEquity yung 100,000 mo, so bumili ka ng shares or stock shares ng PhilEquity. Okay, mutual fund company yan ha. That time, 2 pesos per share. So 50,000 shares yung nabili mo. Tama po ba? So through years, mabot ng 2019, hawak ko pa rin yung 50,000 shares. So nagbabago po ba presyo ng Jollibee? Yes, di ba? Ang GMA, nagkaganda, ang mga bank charges, di ba? Yung mga commodities, nagbabago, di ba? So, tataas ang presyo niyan. So, pag tumaas yan, for example, 2019, 40 pesos na per share. So, pag kinonvert po sa cash yung hawak mong shares, that's 2 million. Again, papel lang po yan ha. Pag winidraw nyo, that's actual gain or loss. Okay? So, naintindihan po niya? So, ganyan yung example, no? So, sayang, dapat noon pa, mamirba, no? Di ba? Okay, no? So, pero that's the actual. Example lang naman po yan. Okay? So, ayan. So, musta na kayo? Sana may natutunan ako paano, no? So, yung iba po, pakirename nyo lang po, ha? Kasi baka makit kayo, eh. Okay? So, ganun po, no? And, yan, ano ba yung structure ng mutual fund? Once na nag-start po kayo, okay, ang tawag sa atin ay investor or mutual fund shareholders. Okay po? Ano pong tawag sa atin? Shareholder. Kasi may hawak ng shares eh. Okay? So, meron sa mutual fund company, meron tinatawag na board of directors. Okay? So, sila yung nagde-decide kung anong bibiling companies. Okay? And then, tayong magpa-fund para sa mutual fund company. Tawag sa atin, shareholders. Okay? And then, meron tinatawag sa under board of directors, may tinatawag na advisor. So, sila yung tumutulong sa board of directors para makabuo ng desisyon. Kung anong company, Jollibee ba, SM ba, PLDT ba, BPI ba, o ano. Okay? Yung malalaking companies, no? And may mga fund administrator, okay? And andyan nangangasiwa ng mga papeles na. Siyempre, dapat may office sila, di ba? Sino nagbebenta ng mutual fund company shares? Siyempre, ang mga distributor. Andyan yung Ramper, nandyan din yung IMG, partnered with Ramper, okay? And the custodian bank, yan naman po yung tagahawak ng pera ng mutual fund company. Okay, bank, no? Pero pwede bang mawala yung pera natin sa bank? Pag nalugi po yung bank, tandaan nyo, hindi po kasama doon yung mutual fund money. Bakit? Tagahawak lang naman po yung custodian bank. Okay? And meron tayong tinatawag na external
auditor. Ito naman yung taga-report, no, sa mga shareholders kung ano nangyayari sa mutual fund company. Minsan pinupost ng mga ano yan sa website, sa SEC, sa BOI, mga ganyan. Okay? So, sa website mas maganda kasi buong mundo yung nakakita dyan. Okay po? So, yan po yung structure ng mutual fund company. Now, umiinom po ba kayo ng Coke? Umiinom po kayo ng Coke? Okay? So, kung umiinom po kayo ng Coke, may mga flavor yan, di ba? Sa mutual fund po, may flavor din. Okay? May flavor din po sa mutual fund. So, may tinatawag tayong bond fund, equity, and balance fund. Okay? So, sa bond fund po, yan yung sa mga conservative. Okay? So, conservative, kumbaga, sa Coke, less sugar, no? So, siya yun. So, yan. And sa bond fund, naka-invest yan sa government. Okay? Hindi po yan nalulugi. May ano ba kayong government na nagsara? Kasi wala po nagsasara. So, hindi po ito nalulugi yung bond fund. Okay? And kabaligtaran yan yung equity. Naka-invest man po ito sa Jollibee, SM, mga corporations. Okay? Ang tawag doon sa mutual fund company na product niya is equity or stock fund. Okay? Now, laling, no? Kung sa tingin mo conservative ka, tapos matapang ka rin, no? Aggressive ka, di may 50-50 ka, no? So dito ka sa balance fund. Okay, combination yan ng Philippine government at corporate bonds or stocks. Okay? So, anong pagkakaiba niya, Sir Jerry? Ganito po yan. Ma'am Mirba, kung sa bond fund ka nakalagay, ayaw mo malugi. Recommended yan is 1 to 2 years. Okay? So, maganda siya kasi hindi nag-negative ang government Lagi may pera. Okay? So, pero mababa ang interest ha. 4 to 6%. Pero hindi siya nag-negative. Okay? And for low risk profile type of investor. Tama po? Sa mga may sakit sa puso, sa mga senior citizen, ito po yung nire-recommend natin. Okay? So, dito po sila naka-invest. Now, the second type of mutual fund is what we call stock fund or equity fund. Okay? This is for long-term growth. Pang-retire mo, 10 years from now, pang-college ng anak mo, 15 years from now. So, basta 5 years or more, dito yung recommended 15 to 18%. Ma'am, average ha, hindi ko sinabing fixed. Okay? Naka-invest sa banks, holdings, so may-ari ka ng mga yan, mining, media. So, dyan nakakalat yung pera mo. Okay? For aggressive, ito recommended sa mga bata, sa mga anak nyo, no? Recommended po ito para pagka pumatak sila ng 20s, 30s, no? Malaki na yung naipon nila. Okay? For aggressive type invest. Now, the last type of mutual fund is balance. Combination siya ng stocks and fixed income instrument. Kita nyo, no? Government and blue chips companies or corporation. Okay? So, average 12 to 15%. Recommended of stay 3 to 5 years for moderate type of investor. Okay? Maganda ba sila lahat? Maganda, ma'am. Ito pang 2 years, ito pang 5 or more years, pang 3 to 5 years. Okay? So, kayo bahala kung gusto mo silang lagyan lahat. Mag-open ka ng bond funds kasi kailangan mo pera mo after 2 years dapat di malugi. At least nabit yung inflation. Okay? Okay? And stock funds for iba naman yung pang 10 years na goal mo. Iba rin yung pang 3 to 5 years na goal mo. Okay? Pwede ka mag-open lahat yan. Okay? So, ganun po yung mutual funds. Okay? Now, facts about mutual funds. So, ang tawag po sa atin, ano po? Investor. Okay? So, Mary Phil, Mirba, Laling, okay, Digna, pagsasama-samahin yung pera natin sa tawag doon, pooling money. Okay? So, ibibigay natin yan sa fund manager, tapos matulog ka na. Okay? Okay? So, ang gagawin ng fund manager, magtatrabaho siya para sa'yo. Tapos, pupunta siya sa palengke, sa market. Anong market yun? Stock market. Okay? So, stock market. So, siya bibili sa Jollibee, bibili niya yung Jollibee, SM, okay, Globe. So, 10 companies yung bibili niya. Pero, binili mo sa fund manager, isang share lang. Pero, yung isang share mo na yon, ikakalat niya yan sa maraming companies. So, araw-araw po, merong resulta yan. So, whatever the returns, ibibigay sa iyo ng fund manager. So, kung kumita, nalugi, mag-report sa every day, pwede. Kung gusto mo tingnan, gusto mo monthly, it's okay. So,
decision mo yon, kung dadagdagan mo o stay lang o babawasan mo o magwi-withdraw ka. As long as may pondo ka dyan sa fund manager, rolling lang po yan. Okay? So rolling lang ng rolling yan. Now, anong benefits? Hindi mo kailangan may tinapos. Kahit na kapapanganak lang po, no? Ay mga apo nyo, mga anak nyo, basta may birth certificate, pwede po mag-open ng account. Okay? So, hindi mo kailangan tapos ka ng college, no? Kasi kahit kapapanganak, pwede, di ba? So, basta kahit senior citizen, basta nakakapirma pa, pwede pa po. Okay? So, katulad ni Nanay Luisa, andito po ni Nanay Luisa. So, ganyan po, no? So, ganito po ang ginagawa ng fund manager. For example, Lalaine, gusto mo pumunta ng Baguio, no? Ang goal mo, pumunta ng Baguio, pwede ka bumili ng sasakyan, pwede ka mag-drive, mag-aral ka mag-drive, ikaw magpapagasolina, ikaw mag-stop over, bahala ka kung gusto mabilis, mabagal. Makakarating ka ng Baguio. Okay, no? Ganun din sa iba naman, wala silang pambili ng kotse, di sila marunong mag-drive, pero ang goal nila makapunta sa Baguio. So, pwede ka naman mamasahe. And hayaan mo yung expert, yung driver, daling ka sa Baguio, di ba? Natulog ka lang, tapos nasa Baguio ka na. Anong ibig sabihin dito? Yung fund manager po, siya po yung expert. Okay? Kung marunong ka na, ikaw na yung fund manager, expert ka na. Ngayon, kung di ka pa marunong, you will makikisakay ka sa fund manager para marami kayong pasahero, marami kayong investor, dadalhin niya kayo. Ano ba gusto mo? 1 million? Dadalhin kita ron. Okay, so matulog ka na, ako nang bahala. Parang ganun. Pero kung ayaw may pagkatiwala sa fund manager, ikaw na magmaneho. Mag-aral ka. No? Mag-invest ka sa mga utilities mo, sa tools mo. It's all up to you. Nagets niyo po? So ganun po yung mutual fund. Parang kakain ka ng cake. Diba? Pagkakain ka ng cake, pwede ka magluto eh. Tama po ba? Pero marunong ka ba? Baka sayang lang yung pinamili mo, di ba? Hindi ka naman marunong mag-cake. No? Pero kung marunong ka, pwede. So, yun yung fund manager. Yung fund manager, siya yung expert, kakain ka na lang. Okay po ba yan? So, ganun po yun. Sa stock market, ganun. Kung wala ka pang alam, mutual funds ka muna. Okay? Pag marunong ka na, di, kunin mo na yung pera mo sa mutual fund company, ikaw na ang fund manager. Kasi marunong ka na, expert ka na, di po ba? So, ganun po yun. Now, ang ginagawa ng fund manager, kinakalat niya yung pera mo. Nakita niyo? Meron sa stocks, corporate bonds, government bonds, di ba? So, yan. So, sa isang share mo ng PhilEquity, Ma'am Mirba, no? Sa isang share mo ng PhilEquity, 10 companies ang katumbas niyan. Ilan po? 10 companies, ha? So, pag nalugi yung isa, lugi ka na ba 100%? Hindi pa. Bakit? 10 nga yung companies eh. So, pag nalugi si SM, marami ka pang companies. So, ina-apply po dito, ma'am, yung don't put all your money in one basket or all your eggs in one basket. Okay? Wala pong mayaman na lahat ng pera niya nilagay lang niya sa isang company. Tama po ba? Ang ginawa po ng mutual fund company, kinakalat po niya yung pera natin. Okay? Safe po ba? Yes, of course, di ba? Ganyan po utak ang fund manager. So, kahit one share lang ang binili mo ng PhilEquity fund, 10 companies ang katumbas niyan. Okay po? So, thank you so much. Naintindihan po ba, Lalaine? Flor de Lisa? Okay, no? So, thumbs up naman dyan kung naintindihan nyo. Okay pa kayo? Okay, no? Kasi, okay, so thank you. Yun, alright. Okay, so thumbs up lang po. Okay, okay na ako sa thumbs up. Okay, may reaction naman din po dyan. Pwede kayo mag-ano yun. Galing na Ma'am Lalaine, no? Talagang naka-thumbs up siya. Okay, now, Sir Jerry, magkano bang capital requirements, no? So, dati po talaga malaki. Lalo na pag direct stocks, no, 100,000 recommended. Pero, pag sa mutual funds, nung inabutan ko po 2010, 5,000. Pero good news, starting 2019, last year pa, no, 1,000 pesos lang, pwede ka na mag-start sa mutual fund stock market. Okay? Sir Jerry, pwede ba 5,000? Pwede po kasi minimum 1,000 eh. Okay? Kung magdadagdag kayo, 500 pesos yung minimum. Magkano po? 500.
Okay? Pwede pa 400? Hindi po. Kasi 500 po minimum, parang pamasahe yun eh. Dapat may minimum, di ba? Pwede ka tumaas, pero hindi ka pwede bumaba. Okay po? Yan, naintindihan po ba, Ma'am Mary Phil? Thumbs up naman po, no, kung nandiyan pa kayo. Ano, may audio ba si Ma'am Mary Phil? Okay, so thank you. Right. Now, Phil Equity, ayan po, no, mag-open kayo, 1,000, no? Ayan, started 1994. Kung magdadagdag kayo, 500 pesos, yan, holding period. Yan, meron po rito, holding period. Na, papaliwanag ko po sa inyo yung mga holding period na yan, tsaka yung mga fees, okay? Yan po. Now, mutual fund is a great equalizer, no? So, sa mutual fund po, pantay-pantay po tayo. Okay? Ibig sabihin, kung si Mary Phil, hi Mary Phil, dyan po ba tayo? Kung si Mary Phil nag-invest ng 5,000, tapos si Ma'am Flor de Lisa nag-invest ng 1 million, so pag kumita po ang mutual fund company ng 10%, pantay po kayo. So 10% ng 5,000 ang kinita ng ni Mary Phil, di ba? So si Ma'am Flor de Lisa, hindi 41 million ang ininvest niya, mas malaki kikitain niya. 10% din po. Okay, so pantay-pantay po tayo. Ngayon, pag nalugi, ganun din. 10% ng lugi, so 10% ng lugi nyo, pantay-pantay po tayo. Nag-gets nyo po? So, walang favoritism dito, ha? Okay? So, ganun po ang mutual fund company. Now, syempre, it's a potentially higher returns. Bakit? Okay, so ganito po yan. Ma'am Mirba, no? Si Ma'am Mirba nakikita ko. Okay? Di ba, di ko makita yung camera. Okay? So, yun po, no? So, for example, nung 2009, may 100,000 ka. Okay? Ang alam mo lang, wala ka lang sa financial education, di mo alam yung financial literacy. So, sa school, tinuturo na lang sa akin, piggy bank o bangko, di ba? Okay? So, bangko, time deposit, 2009, iniwan mo. Hindi mo nawala pera mo sa bangko, hindi mo kasi scam ang bangko eh. No? Mababa lang talaga interest. Okay? So, after 6 years, pagbalik mo, di ba kumita ka pa? 109. Tapos, kaso nga lang, may tax yan 20%, ha? Now, anong ginawa ng bangko? Di ba? So, pagtalikod mo, naghanap siya ng, ng mapag-iinvestan. Kasi may utang na sa sa'yo na 2.5 eh. Tama po ba? Utang niya yan sa'yo eh. Dapat bayaran ka niya ng 2.5 eh. So, dito, lumalabas, parang pinahiram mo siya ng puhunan. So, anong gagawin niya? So, mag-i-invest sa mutual funds. Napansin nyo, sa mga banks may mutual fund na ino-offer. Yes, no? Pero siyempre, bank pa rin yun, di ba? Iba pa rin direct ka sa mutual fund company. Okay? So, sa mutual fund nyo nilagay, tingnan nyo sa Phil Equity pa lang, ito yung actual return. Kahit i-search nyo po, no? Yan. So, magkano kinita ng bangko? 350. Magkano kinita mo? May tax ka pa. Dito, tax-free pa. Okay? So, ganito nga lagi ko sinasabi eh. Kung gusto mo kumita pera mo sa bangko, wag mo lagay lahat. Bilhin mo yung bangko. Pwede naman eh. Daan ka sa mutual funds. Kasi yung mutual fund company, binibili rin niya yung shares ng mga bangko. So, pag nabili yung shares ng bangko, may-ari ka ng bangko. Nag-isip pa? So, kasama ka sa paglago ng ng mutual fund company. So, naintindihan niyo po? So, sayang, no? Pero wag po kayo mag-add sa bangko, no? Ma'am Mirba, may libre kang payong, kalendaryo, tsaa, ballpen, di ba? Ang mahal. Ang laki pala, ang mahal pala ng ballpen ko, di ba? So, pag pinakikita ko nga to sa mga schools, no, napapanganga yung mga ano, di ba? So, tapos pagka meron taga-bangko, umiiling eh. Ba't ko sinasabi raw? Di ba? Ba't ko nire-reveal? Siyempre, no? Kasi financial literacy ang topic eh. Okay? Now, liquidity. Anytime ba pwedeng i-withdraw? Alaling, pwede bang i-withdraw yung in-invest mo kahit 1,000? Yes, pwede po. Pero may processing days yan na 7 days ha. Magdagdag ka, mag-withdraw ka. So, processing days, 7 days po. Lalo na pag malalaking halaga yan. Okay? So, may mga charges din po yan. Pag nag-i-invest tayo at nag-withdraw. Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo yan. Okay? But ngayon, liquid po siya. Anytime po pwede mong i-withdraw. Whether kumita ka o nalugi ka, pwede nyo po yung i-withdraw. Okay? Ang tawag dyan, redemption. Okay. Yan. Now, ito importante, safe ba? Baka illegal yan. Okay, no? Ang mutual fund po, regulated tayo ng Securities and Exchange Commission. Okay?
under the Investment Company Act and its rules. So, bantay sarado po lahat ng investment company. Kita mo naman pagka may scam, 'di ba? Inire-report yan sa TV ng SEC. Ganun po kahigpit yan. Pero tingnan nyo, no? Even GSIS may mutual funds eh. Di ba? Tama po ba? As yung iba sinasabi, totoo ba yung mutual funds? Yung SSS na nag-invest sa mutual funds eh. Tingnan mo to, yung sinulat ni Ben De Vera noong 2018 sa Philippine Inquirer, no? Ni-reveal nyo, alam nyo ba na ang SSS ay nag-invest ng 3 billion sa mutual funds? Okay? So, buong detalye, puntahan nyo na lang yung sinulat niya si Dario, ha? Ganun po yun. Now, gains are tax exempted. So, based sa Republic Act 8424. So, lahat ng kikitain nyo sa mutual fund company, tax-free. Sa bangko ba, ma'am, may tax pa? 20%? Meron. Di ba? Meron yun. So, 20% withholding tax. Okay, sa mutual funds, wala na pong tax pag nag-withdraw kayo. Okay? Ganyan po. Now, transparency. Ibig sabihin, alam nyo kung saan naka-invest yung mutual funds. Diba pinakita ko sa inyo kanina, yung PhilEquity, kung saan siya naka-invest. So may website po lahat yan, ha? And hindi lang kayo nakakakita nun, buong mundo. Okay? So ang tawag doon, fund fact sheets. And taon-taon aattend kayo ng, ito may email sa akin, ito kasi na-search ko, no? So from Soldivo Mutual Fund Company. Kahit 1,000 lang yung in-invest mo, no? Makaka-receive ka ng invitation na ma-meet yung mga ibang investor, no, sa annual stockholders meeting. Yan. So si Ma'am Digna, maatin dyan ibang kasama natin dito. Okay? So dyan pinag-uusapan ano yung nangyari sa buong taon. Okay? And katabi mo dyan yung mga kamag-anak ni Henry C., nila Lucio Tan, di ba? Nila Gokong Wei, yan po, no? Mga taga-Ayala, yan, katabi mo dyan. Kahit 1,000 pesos lang yung na-invest mo. Gusto niyo ba yan? May experience? Yes, no? So, kasama mo sila ron. Okay? Through email ang invitation. Now, dapat alam mo yung mga terms kapag nag-invest ka sa mutual funds. Okay? Ang basis for computation. Ang basis for computation sa bigas per kilo. Magkano presyo per kilo? Yun ang basis for computation. Pag bibili ka ng gasolina, magkano price per liter? Tama? Pag bibili ka ng stocks, ang usapan dyan, magkano ang value per share or net asset value per share. Magkano isang share? Yun po. Parang bigas, magkano isang kilo. So, ganun po. Yun po yung basis for computation. Okay? So, makikita mo yan sa RANKBER at sa PIPA or Philippine Investment Funds Association. Now, sales load. So, may tinatawag tayo na entry at exit fee. Ito yung charges, no? Baka magulat kayo, Sir Jerry, ba't sinurge ako? Di ba? Magulat si Ma'am Mirba, Sir Jerry, ba't may bawas? Okay, no? So, siningil pa ako, no? Nag-abono pa ako. So, ganito po yan, ma'am. Yung sales load or entry fee, bawa ito, no? Minimum investment, 1,000 sa equity, di ba? So, i-charge ka ng, let's say, 3%. Para madali tayo mag-compute, no? May sales load yan na 3%. So, magkano naka-invest? Diba? So, 970. Ganun po. Okay? Kung 100,000, ang 3% na sales load ay 3,000. So, magkano naka-invest, Ma'am Mirba? 97. Tama po ba? Pag 1 million, 3% po, magkano yun? So, 30,000 yung sales load. Baka hanapin niyo po kasi sa akin no? Di ba? Nag-abono pa ako. Okay? Para saan ba yung entry fee tsaka sales load? Ma'am Mirba, magtrabaho ka sa akin, libre, payag ka? Hindi ka papayag, di ba? Ito pera to di ba? Magtatrabaho yung fund manager para sa iyo Babantayan niya, expert siya, tama po ba? Paano yung pambayad niya sa mga advisor niya, sa utilities niya, di ba? Ano niya? So, kahit pa paano magpamerienda ka man lang, di ba? Kasi pera yung binabantayan niya para sa iyo. Tama lang po ba? Yes, di ba? So, around 3%. Pero may good news ako sa inyo, no? Wala na tayong entry fee or sales load. Paano? Mamaya po, i-reveal ko sa inyo yan. Okay? Kasi lifetime kayong kakaltasan Pero kung
wala kayong kaltas, mas maganda, di po ba? Thumbs up naman po, no? Kung maganda po, no? So, kung nakikinig pa kayo sa akin, si Ma'am Catalina, okay? Andyan pa po ba? Okay. So, thumbs up naman po. Pwede kayo mag-chat, okay? Now, Sir Jerry, ano naman yung exit fee? Di ba anytime pwedeng i-withdraw? Tama po ba? Naalala nyo, anytime pwedeng i-withdraw? May charges din po kasi pag nag-withdraw tayo. Tingnan nyo to ha. Example dito, sa exit fees. Pagka wala pang isang taon, ilang percent? Nasa 2%. Okay? Yan. Now, kapag lumampas ng isang taon, wala pang 2 years, ang charge na 1.5%. Now, pag nalampasan mo yung 2 years, example lang lang po ito ha, nalampasan mo 2 years, yan yung mga holding period kasi. Pag nalampasan mo yung holding period, so wala ka ng exit fee. Agad siya? So, pwede rin palang libre din sa exit fee. At dapat, long term. Pwede bang i-withdraw? Tanong ko sa inyo, pwede i-withdraw? Pwede kahit next week, kaso may exit fee. Okay? So, dapat seryoso lang talaga nag-i-invest dito. Talagang yung iiwan mo yung pera mo ng pangmatagalan. Kaya dapat dito mga extra money lang eh. Yung hindi mo na gagalawin. Tama po ba? Yan pangmatagalan. Okay? Now, booking, yan, 12 noon na cut-off ha. So, importante ito kasi sa net asset value per share. Kasi everyday, iba-iba yung net asset value per share. Bawa, nakita mo, 1 peso per share. Pero inabot ka ng 12.01, no? Sa pag, inabot ka ng cut-off. Napasok yung pera mo, na-book yan. Pero, wala pa siyang net asset value per share kasi na-cut-off ka eh. Okay? So, para po yun sa net asset value per share. So, hintayin mo yung next banking day, lalabas na yung net asset value per share. Kasi po, so magdasal ka, sana bumaba, no? Para mas marami akong mabili. Di ba? Parang ganun. Di ba? Parang bigas, no? Sana bumaba. Parang gasolina, sana bumaba. Para mas marami akong mabili. Di ba? So, ganun po yun. Okay? Now, statement of account, yan, ito naman po, ito yung marireceive mo sa email. Email na po tayo, Ma'am Mirba, ha? Ma'am Flor de Lisa, email na po ha. So ganito po itsura niya. Dito po nakadetalye kung ilan ininvest mo, no? Kung magkano ininvest mo, kung ilang shares na yung hawak mo. Okay? Kung sa bangko, meron tayong pa uh, bank book, no? Passbook, di ba? Tama po ba? O kaya bank account, bank statement account, no? Bank statement, sorry. So, dito naman sa statement of account, statement of account po tawag doon. Okay? Now, ano ba yung binili mo? Stocks. Is the smallest unit of ownership. So, may-ari ka nung bawat companies na bibilihin ng mutual fund company. Kasi, inutusan ko lang naman bumili. Tama po ba, Ma'am Mirba? No? Hindi man niya pera yun eh. Pera mo yun. Tama po ba? So, sino may-ari nun? Yung mutual fund company ba? Hindi, ikaw. Ganun po yun, ha? Okay, siyempre, chinarge ka ng sales load. Okay? Now, saan nagaganap yung trading? Siyempre, alam na alam nyo to, no? Sa Ortigas, sa stock market, di ba? Kung napabalitaan. So, ano yung mga nasa board? Yan, binabantayan ng mga Jupiter. Yung mga yan, mga karamihan dyan, representative ng mutual fund company. Okay? Jupiter yan. So, nagre-report yan, sir, namula. Ano namula? Bumaksak. Okay, piso kahapon. Sir, dagdagan natin kasi sale eh. No? Bumagsak yung presyo. Di ba? Tapos pag, sir, green. Anong green? Ha? Tumaas. Okay? Nag-gain sila. Ganun yan. Okay? Pagka gain, benta na, pwede natin benta yan, sir. No? Ganun. Pagka pula, pagka yellow naman o puti, ano yan, stable lang, halos walang pagbabago. Okay, naintindihan po? So, ganun po ang kulay sa. So, pagka wise po ang advisor, hinabangan po yung pula. Okay? Ikaw ba, ma'am, pagka sale sa SM, bibili ka? Di ba? Pagka 12-12, namimili ka. Naka-add to cart ka agad eh, pagka bumagsak ang presyo, di ba? So, ganito rin sa stock market. Kapag nag-sale, add to cart sila. Diba? So, ganun po yan. So, unahan na bumili. Okay? So, yan. So, sana nandito pa yung iba, no? Yung iba ba nalalagdag pa? Okay, so thank you. Now, prospectus, ito yung legal documents, no? Ng mga mutual fund company. P6 or PSI, Philippine Stock Exchange Index. So,
ito yung dito naka-base kung umaangat yung economy natin. Okay? So, ganun po yun. And, right. Yan. Dito pa po. Okay. So, thank you, Ma'am, Ma'am Catalina. Okay? So, may mga nalaglag din kasi. Okay? And, yan. So, naka-invest tayo sa government, ha? Securities, no? Treasury bills, treasury notes, ha? Tandaan nyo, ha? Napaka stable ng government. Okay? And naka-invest din tayo sa mga bonds ng mga corporation. Okay? So yan po. Now, pakilala ko yung saan kayo pwede mag-invest. Sun Life. Yan. Kilala niyo sa Sun Life, di ba? So sa Sun Life, yan yung nila lang from Canada. Okay? So yan, no? Now, ang pinakaunang company sa Pilipinas na mutual fund o panganay, yan yung PhilAm Asset Management. Okay? Hindi po insurance, ha? Magkaiba po yun. Ito po yung fund manager ng PhilAm Asset Management. Okay? So kung may panganay, merong sumunod, di ba? Yan yung PhilEquity. Okay? So 1993, 1994. Now, yung pinaka malaki naman sa kanila, yan yung ATRAM. Okay? So si ATRAM, yan yung pagsamasamahin mo yung 5 company sa bangko sa Pilipinas, hindi magkakasya yan sa ATRAM. Malayan Bank po yan eh. Okay? So, in terms of performance, ATRAM po yung nangunguna ngayon. Now, kung may panganay, may kapatid, may sumunod, now ang bunso, Soldibo. Ito po yung pinakabagong company. Pero, top performer yan ha, kahit bagong company yan. So, ito yung bunso, kumbaga, yung kabatch ng lola nyo, PhilAm. Now, ang batch natin, Soldibo. Ito yung inabutan natin, no? Soldibo, yung bagong company. So far, wala pang nagtatayo ng bagong mutual fund company. Okay? Now, yung FAMI, ito naman yung mutual fund company ng mga religious group. So dati, puro brothers and sisters lang yung pwede mag-invest sa FAMI. Pero ngayon, inopen na nila sa public. Okay? So, ganyan po yung FAMI. So, magkano ulit opening? Magkano? 1,000 pesos. Dala kayo 2 valid ID, TIN number, fill up kayo ng form. Okay po? Hanap kayo ng ahente. Okay? O kaya kayo pupunta sa mga companies na yan. Nagis niyo pa? So, ganun po ang ang proseso. Pero pinadali na po yan. Paano? Mamaya po. Okay? And kapag pinuntahan niyo sila, iba-ibang ahente, may mga sales charges po yan. O entry fee na around 3%. Kung magkano man yung ilalagay niyo. Okay? So, mamaya po, pinadali na natin. Okay? Wala nang entry fee and wala nang masyadong maraming forms. Okay? So, yan po. Now, saan mo makikita ang performance? Pwede ka pumunta sa rampbird.com. Okay? Sa rampbird.com, yan po yung kapartner ng IMG. Okay? Yan po. So, makikita mo yung mga 246 companies sa Rampbird. You know what? In Philippines, we have 33 mutual fund companies. Okay? And we have 43 mutual fund products. Okay, so ganun po, no? So, saan mo makikita yung 33 companies? Nasa Philippine Investment Fund Association. Okay, or pipa.com.ph. Wow, di ba? Andun pala yun. Now, talong, paano kikita? Ito na si Ma'am Mirba, baka gusto niya malaman yung kitaan. Okay. Okay, nandiyan pa si Ma'am Mirba? Okay, no? So, thumbs up naman, no? So, paano ka kikita sa mutual funds? For example, si Marky nag-invest ng 10,000 pesos sa mutual fund. That time, 1 peso per share. Okay, so ilang shares ang nabili? 10,000 pesos divide by 1, 10,000 shares. Okay, that was 5 years ago. Now, after 5 years, siyempre tumataas ang bilihin, no? Tumataas lahat. So, ang presyo na per share nung nabili ni Marky, umabot na ng 1.75. Siyempre, no? Tumataas lahat, di ba? So, tumataas din ang presyo ng stock market. So, 1.75 multiplied by 10,000 shares na nabili ni Marky. So, ang total na nun na value is 17,500. So, that's 75% in 5 years ang kinita mo. Okay po ba? So, gagamit po kayo ng money cost averaging. Ano yung money cost averaging? Ganito naman po yan, ha? So, for example, si Lalaine. Hi, Lalaine. Nandiyan ka ba, Lalaine? Okay. So, sana nandiyan pa si Lalaine, no? For example, nag-start ka this year, no? Yung first month mo, 1,000.
So that time, ang presyo ng per share ng mutual fund is 100. So ilang shares ang nabili mo? 10 shares. Next month, another 1,000 pesos. So nagkaroon ng problema yung Taal Volcano, di ba? So bumagsak, nagka-problema yung mga lahat, nagkagulo, di ba? So 20 pesos, 20 shares yung nabili mo. Nagkaroon pa ng COVID, di ba? Example lang po ito, ano, bumagsak, di ba? Lalo nagka-problema, nagkaroon ng GCQ, di ba? So medyo nagsara ng mga establishment. Mas marami kang mabibili pagka sale, di ba? Tapos wala pang bakuna, nagka-ECQ pa, di ba? So lalong bumagsak ang presyo, di ba? So mas marami kang mabibili. Now, syempre, hindi man forever pabaksak. Once it goes down, it goes up. Magkakaroon ng liwanag, di ba? So mas konti na lang mabibili mo. So nagkakaroon na ng bakuna, sumisigla ng economy, so tumataas na yung price per share. Ang tanong, Ma'am Mirba, kumita ka ba? Andiyan ba si Ma'am Mirba? Diba? So check natin kung kumita ka. Magkano in-invest mo? 6,000. Ilang shares yung naipon mo? 10 plus 20 plus 40 plus 50 plus 40 plus 20. So 180 shares. Kumita ka ba? So gagamit ka ng money cost averaging. 180 shares multiplied by last price per share. So ang value ng 180 shares mo is 9,000 pesos. Kumita ka ba? Yes, di ba? So by using money cost averaging, kumita ka ng 50%, di ba? So dito, wag mo yung titingnan kung kailan tataas o bababa, Kasi wala pong nakakalam kung kailan magkakakudita. Walang makakalam kung kailan sasabog yung Mayon Volcano, di ba? Walang alam kung kailan magkaka-Ulysses uli, di ba? O kung kailan magkakaroon ng pandemic. So, ang tip namin, wag mo timingan. Time dapat. Dapat on time. No? Lagi kang naglalagay. Not timing. Hindi mo ta-timingan kasi hindi mo alam kung kailan So, it's the better ally to build wealth for your family. Okay? May natutunan po ba, Ma'am Mirba? Okay, Ma'am Catalina, Ma'am Flor de Lisa. So, thank you so much. Okay? Now, bigyan ko kayo ng example ng statement of account. Kasi ito yung marireceive nyo pagka investor na kayo. Dapat marunong kayo magbasa. Okay? Now, halimbawa, hindi ko kasi makita mga camera nyo, no? Ma'am Catalina, kung may anak po ba kayo? So, halimbawa, pamangkin, okay, no? Gusto nyo, 20 years from now, may ipon, meron ka ng pang college, no? Kasi 20 years from now, magkano kayo pang college that time? Kasi may K-12 pa tayo, no? So, ito yung statement of account na galing sa PhilEquity. Equity fund, no? Bakit? Kasi ang goal natin 20 years Sabi ko, basta more than 5 years, equity fund ka. Okay? So, tinakpan natin yung pangalan for confidentiality. Okay? So, yan po. So, 1997, gusto niya, after 20 years, no, meron siyang ready fund para sa anak niya. So, 25,000 pesos. That time, magkano pa lang ang per share ng PhilEquity? 2.63, di ba? So, 25,000 divided sa 2.63. So, ang nabili niya, 9,281 shares. Yung 9,281 shares, hindi po yan magbabago kahit ilang presidente ang nakaupo. Okay? Mula 1997, kahit ilang bagyo magdaan, 9,281 shares pa rin yan kahit na ilang pandemic ang dumaan. Hindi po magbabago yung 9,281 shares. So, ayun na magbabago? From 1997, after 20 years, okay, 2018, 43 pesos na po per share ng PhilEquity last 2018. So, ang value ng 9,281 shares niya, 399 pesos. 1,000 pesos. Now, kung i-withdraw niya yan, that's actual gain, no? So, since hindi niya withdraw, ang tawag diyan paper gain. Pag nalugi, ang tawag naman paper loss. Papel lang po yan, Okay, pag withdraw nyo, that's actual gain. Okay? So, kumita ba? Kumita? Yes, siyempre, 25,000 na naman ang in-invest niya, di ba? So, yun po. Now, next example. Okay, si Ma'am Flor de Lisa. Ma'am Flor de Lisa, gusto mo, after 10 years, meron kang dream, meron kang maumpisahan, no? For example, gusto mo magkaroon ng foundation, no? Okay, business, di ba? After 10 years, okay, ikaw, OFW, gusto mo mag for good after 10 years. So, check natin to, no, sa example na to.
So, PIL equity pa rin kasi 5 years or more ang goal, di ba? So, 2008 siya nag-start. So, 2008, 50,000 niya. That time, 11.69 per share. So, 4,126 shares ang nabi niya. So, another month, nag-ilagay naman siyang 50,000. Pero mas marami na siyang nabiling share. Pero same amount lang naman, di ba? Bakit mas marami share? Kasi bumagsak po eh. Ano ba yung nangyari in 2008? Recession yan. I-search nyo po, American Global Crisis. Okay? So, American, ano po yan? So, recession po yan. Ha? And then 2008, bumagsak pa talaga. Okay? So, talagang bumagsak. No? Then, naka-recover na ng bandang August eh. Paakit na. Okay? Then, hindi na nadagdagan after 3 years pa. So, 40,000, 50,000. Ang tanong, ano nangyari sa taong to? No? Kumita ba siya? So, tingnan natin. So, total investment, 380,000. Total number of shares, 27,695. Kailan siya nag-start? 2008. Again, 10 years ago. Magkano na kaya itong 27,695? So, as I said, hindi magbabago yung hawak kong shares. Okay? So, ang magbabago ang price per share. So, ang value na ng hawak ng shares ay almost 1.2 million. So, magkano in-invest niya? 380,000. Pwede na ba yan? Ma'am Flor de Lisa? Yes, that's the actual performance of PIL equity. Okay? Now, ito naman, no, nag-retire si Lola. May Lola na ba rito? Aside from kay Nanay Luisa, no? Ayun, no? So, nag-retire si Nanay Luisa. So, nag-retire siya. May natanggap siyang retirement money, 3 million. So, that time, siyempre, pagka, ano sabi ko, conservative, no? Senior citizen. Wag mo lalagay doon sa ano, ha? Baka mag-negative. So, dito tayo sa bond fund. Okay, conservative na si Lola. So, pansin nyo, pataas ang ano, hindi nag-negative. Ano siya? Ganyan ang performance ng bond fund. Although maliit, pero pataas siya. Okay? So, 3 million, that time, 1.9 per share. So, meron sila Nanay Luisa na 1,570,775 share. Since retirement money, so withdraw siya ng withdraw, so minsan dumadakot siya, no? Minsan, kurot lang eh. Di ba? So, ano, siyempre, pag nag-withdraw kayo, nababawasan yung number of shares. Okay, so kasi sinusurrender nyo eh, yung hawak ng shares eh. Pwedeng konti lang, pwedeng damihan nyo, it's up to you. Pera nyo yan eh. Diba? So, 2010, yung last withdrawal ni Lola. So, wala nang balita kay Lola. Tapos pumunta yung mga apo niya sa PhilAm. Okay, no? PhilAm, may nakita kaming statement of account ng lola ko. Ano ba ibig sabihin nito? 959,140 shares ang natira. So, chinek ng PhilAm, that time, 2019, ang presyo na ng PhilAm bond is 4.3 pesos. So every share ng PhilAm bond is 4.3. So, kung meron siyang 959,140 shares times 4.3 is 4 million. Wow, magkano in-invest ni Lola? 3 million, di ba? So, magkano pa nakuha niya? Ano, panay-withdraw pa, no? So, ito yung paghahati-hatian ng mga apo niya. Okay po ba? Sana may natutunan kayo sa mga example natin. Okay? Now, PhilAm equity, nag-start siya 1994. Kung naglagay ka ng 1 million, pinabayaan mo, noong 2012, iba-iba performance, wala pong fix ha. Hindi po tayo naka-fix up and down po ha. Kapag may kudita, pula yan. Pagka may lindol, bagyo, no? So, problema, siyempre may problema, no? May American recession. Kung di mo ginalaw yan, 2012 pa lang, 28 million na yan. Ganyan ka ano ang performance ng mutual funds. Okay? So, yan po. So, kung hindi ka financially literate, malamang, no? Na-withdraw mo na yan eh. Okay? Pero since na-educate ka, kita mo, tulad ngayon, the history repeats eh. Negative tayo, pero malamang paakit na tayo next year. Okay? So, ganyan po. So, we suggest you start as soon as possible. Okay? So, nasa pandemic, red po tayo ngayon. Okay? Now, sino dito kaya mag-save ng 33 pesos? Sino po? Sino po? Kaya? 33 pesos per day? Thumbs up naman. Okay? Kaya? 33 pesos? Sino po? Okay? Paki-chat. Ako. Pakilagay naman po kung sino ano. Okay? Ma'am Katay, 3 anak, no? Grabe.
Hindi ko makita, parang bata pa si Catalina. Okay? So, kaya Laleng, 33 pesos. Okay? Si Mirba. Hi, Ma'am Mirba, kaya? 33 pesos. Okay, no? So, thank you, no? So, in 30 days, that's 1,000 or 990, okay? Did you know that it can make you a millionaire by saving it properly with mutual funds? Okay? So, gagamitin natin yung compounding interest ni Albert Einstein. Okay? So, monthly savings, 1,000. Okay? Well, wag na pong 15%, ha? 12% na lang example natin na average. Okay? So, in 20 years time, magkano na pera mo? 1 million. Okay? Magkano in-invest mo monthly? 1,000. Ngayon, no, kung hindi ka pa satisfied, tuloy-tuloy mo lang 1,000. In another 10 years, that's 3.5 million. Pwede na ba? Kung lolo mo mahirap, kung tatay mo mahirap, sana yung magiging apo mo 20 years from now, milyonaryo. Yes, sana kung ito, sasabi ko sa nanay ko, dapat noon pa mating ka na ng financial education. Pero yun nga, no, wala talaga nagtuturo sa atin about financial education. Mayaman lang talaga nakakaalam nito. Okay? Kaya yung mayaman, lalong yung mayaman eh. Yung mayaman talaga nagtatayo ng maraming bangko. Pansin nyo? Kasi laki talaga ng kikinikita ng mga yun. No? And pagka talagang ayaw mo ibigay, tsaka lang nila sasabihin na mayroon silang mutual fund. Di ba? Pero again, no, hindi ka direct. No? Nasa bangko ka pa rin dumaan. Okay? Pwede ka naman dumarect. Okay? Now, Ma'am Catalina, no? Kaya ba yung partner mo, no? Okay, so let's say tig 1,000 kayo. So, in 15 years time, that's 1 million. Okay? Minano-mano ko na po yan. Okay? So, hindi po nagkakamali itong wealth calculator. As an accountant, no, ina-excel ko pa yung dati. Nung matanda ko, duda ako eh. Pero sinerge ko yung compounding interest ni Albert Einstein. Talagang nung minano-mano ko, tama po eh. Okay? And 3,000? No, 100 per day, 13 years lang, that's almost 1 million. Now, Ma'am Mirba, nagmamadali po ba kayo sa 1 million? 10,000 po. No? In 5 years, malapit ka na sa 1 million. Okay? Kaya po ba 10,000, Ma'am Mirba? Ma'am Flor de Lisa, kaya po ba 10,000 per month? Kaya naman. Walang ligo-ligo, kain-kain, walang toothbrush, walang shampoo, di ba? Puro tipid din. Hindi, no? So, dagdagan niyo yung source of income. Kaya po yan. Tandaan nyo, no? Pagka gusto may paraan. Tama? Pagka ayaw, maraming paraan. Para-paraan naman po yan. Okay, dito sa wealth calculator natin, pag nagmamadali kayo, nakaya nyo pamasahe, mag-aeroplano kayo. 10,000 ang ticket niyan pag nagmamadali ka, no? Pero kung di ka nagmamadali, mag-bus ka na lang. Makakarating ka pa rin ng 1 million, medyo matagal nga lang. Kasi yun lang budget ko eh. Nagets mo ba? So, kung bangko, hindi ko po alam, no? Baka 365 years, so doble, tsaka palang mabot sa 1 million. Okay? So, hope you like this slide. Gustong gusto ko ng slide na to. Okay? Ang tanong, Laleng, saan ka kukuha ng 1,000? Diba? Sir Jerry, kaya nga ako matend eh. Kasi wala akong maipon. So, hindi tayo. So, tingnan natin ha. So, mahilig ka pa sa soft drinks, no? Okay, iwasan mo na soft drinks ha. Kita mo, magkano 1 litro kung araw-araw ka? 30 times 50 na lang ha. 1.5 in 12 months. 18,000 yan. Kung inipon mo yan, 1.5 million din yan, wala ka pang diabetes. Di ba? Coffee. Sino ba mahilig doon sa 200 per cup? Di ba? Okay. So, ano ba meron doon? Nervyos. Ako hindi pa ako mo-order, nervyos na ako eh. O, sigarilyo. Anong masarap bilangin? Reseta, pera. Loto, no? Sabi ni Brother Bo, ang chances sa pagtama sa loto ay dapat tamaan ka ng kidlat 2 beses sa pwesto mo. Isang beses nga lang, posible na, di ba? Kung ipunin mo na lang, siguradong wala ka pang kahati. Sigurado pa yung jackpot mo, di ba? So, then ka, extra phone bills, eating outside, medyo dalas-dalas na lang natin, no? Ito, no? Tabi-tabi po. Puro girls pala tayo, no? Yung unat, pakukulot eh. Yung kulot, pinaunat. Di ba? Tapos kinulayan pa. Hindi, joke. Joke lang po. Okay? So, nadaan lang natin na lahat ng malaki, no? Nagsimula sa maliliit na pinagsama-sama. Nagkasya pa? So, iwasan po natin yung mga aksaya. Alright. So, thank you so much kung may natutunan po kayo, ha? Now, malapit na tayo matapos, no? So, frequently asked questions about mutual funds. Okay?
So, baka tanong nyo rin to, no? How much will I earn if I invest in mutual funds? Magkano ba kikitain ko? Guaranteed ba ang kitaan dyan? Okay? So, guaranteed po ba? Oh. Di ba? So, okay. Okay, no? So, ayan. So, guaranteed ba? Hindi. Kasi up and down eh. Di ba? Kung gusto mo fix bangko, 1%, fix yun. Di ba? So, fix sa bangko, pero dito hindi po fix eh. Okay? Kasi, um, Jollibee, pwede malugi Jollibee. So, lugi ka rin kasi may-ari ka ng Jollibee. So, ganun po yun, ha? Ayan. So, hindi po fix. Okay? Meron tayo average, 12%, average 15. Okay? Parang grade yan, ha? Up and down yung performance. Okay? At the end of the year. Oh, ito grade mo. Okay? So, ganun po ang mutual funds. Okay? So, next question. Will my investment lapse or expire if I cannot invest monthly? Ano mangyayari sa sa ininvest mo pagka hindi mo nadagdagan? May idea ba kayo? Okay? So maglalapse ba siya? Mawawala ba siya? Hindi po. Ano? Wala pong lapse to kasi hindi man to insurance. Okay? Although may mga mutual fund na hinahaluan ng insurance. BUL naman po yun. Ito po kasi tinuturo natin is pure mutual funds, no? So wala pong kahalutong insurance kaya hindi po ito naglalapse, okay? Walang expiry date, ha? Bahala kung gusto mo monthly, gusto mo quarterly, maglagay, annually, it all depends on you. Gusto mo weekly, okay? So kami lang as a coach nyo, we recommend na maglagay ka monthly. Ang tawag ng top up, okay? So hindi po required, no? Hindi mawawala yung mga previous na hinulog mo. Kita mo naman sa statement of account natin na example ko kanina, di ba? So yun po. Now, hanggang kailan ko pwede patagalin? Di ba? How long is the maturity period? So, it's up to you. Okay? Wala naman kasi maturity period ang mutual funds eh. Di ba? Pwede mo nang kunin anytime. So, matured na kagad. Di ba? Minature mo na agad. Kaso, mag-retire ka na ba? Di pa naman. Di ba? Kung ang goal mo pang retire. Di ba? So, yun. So, this means that the shareholder actually can sell the shares in any banking day. Pwede po kasi kayo mag-withdraw anytime. You can mature anytime. Gusto mo, next month, mature mo, kunin mo na. Di ba? Ganun po ang maturity. Di ba? So, anytime, pwede mo kunin. Alright? Can I tell the fund manager what to buy or sell? No? For example, fund manager, yung Sun Life, ito yung pera ko, ito bilhin mo ha. Pwede ba yan? Okay, nakita mo yung 8RAM, performer ka. Soldibo, may recommend ako sa'yo, ito maganda tong company ito. Pwede ba yan? Pwede ba yun, Lalay? Hindi pwede yun. Okay, no? Kasi kung yung fund manager, expert na siya. Alam niya yung ginagawa niya. Ngayon, kung marunong ka na, ikaw na yung fund manager. Kunin mo yung pera mo sa mutual fund, ikaw bumili ng gusto mo. Kasi marunong ka na eh. Nagawa ba? Ikaw na. Diba? So, pag ganun po, you don't need an expert kung kayo na mismo yung marunong. Di ba? Kasi ito po mutual fund, para po ito sa mga walang time mag-aral, walang time busy sa trabaho, di ba? So, sa mga senior citizens, sa mga bagong panganak, basta birth certificate. So, ito po para sa sa lahat to eh, no? Sa mga expert o hindi. Kahit expert ka, nag-mutual fund pa rin. Kasi pa, kailangan nagpapaalalay pa rin sila sa fund manager. Okay? So, yun po. Now, is my investment covered by PDIC? Para saan po ba yung PDIC? Okay? Para po yan sa depositor. Ang mutual fund po, hindi po ito depositor's money. Di ba? May-ari po tayo ng bangko. Yung nakadeposit sa bangko, yun po yung covered ng PDIC. Okay po? Naintindihan po natin? So, yun po yun. Alright. Now, ang talong, no? Ito, maraming tatanong nito eh. Sa sobrang bait, kinuha ni Lord eh. Di ba? So, paano in-invest ko? Di ba? In-invite kagad ni Lord, no? So, bata pa lang. So, ano mangyayari? So, pamahanan niyo po yan. Kasi po, ang stock market is paper asset. Okay? Pero tandaan nyo sa Pilipinas ha, I think sa buong mundo na yata, no? Pag nabuhay ka, may tax. Di ba? Pag namatay ka, may tax pa rin eh. Yung mga pinamana mo, may tax yun. May minana po ba kayo? Okay, Ma'am Flor de Lisa, Ma'am Mirba, may minana ka sa lolo mo, sa ano, kung may tax po yan. Di ba? So, ang tawag dyan, estate tax.
Sa mutual fund po, pag wala na yung may-ari, subject yan sa estate tax. So transferable po yan. Ilan po ba yung tagapagmana niyo, Ma'am Mirba? Ma'am Catalina, 3 raw, no? Asawa, kasama po yun, bali 4 yung tagapagmana niyo. Okay? Ngayon, para kung wala po kayong tagapagmana, pwede po, ako, hindi, joke lang po. Now, mag-assign po kayo ng co-investor para maiwasan yung estate tax. Kasi po, pag isa lang yung nakapangalan sa ari-arian, no? Pag nawala siya, estate tax na yun eh. Hindi mawi-withdraw ng mga tagapagmana basta-basta. Na kung dalawa po kayo naka-assign, sa mutual fund, dalawa kayo nakapangalan, parang bangko, no? Joint account, for example. So, pag nawala yung isa, pwede pa i-withdraw ng isa kasi parehas kayo ng rights eh. Yung dalawang yan, pwede magdagdag, pwede mag-withdraw. So, pag nawala yung isa, hindi pa yan subject sa estate tax kasi buhay pa yung isa eh. So, pwede pa niya mag-withdraw yan. Now, pag dalawa kayo nawala, yan, wala, no choice ka na. Subject na yan sa estate tax. Okay po, so naintindihan? Okay, so thank you so much ha. Kung naintindihan, baka maya sisihin nyo, dalawin nyo ako ha. Okay, joke lang po. Okay. Now, ang why IMG? Ba't ko nagustuhan yung IMG? Okay, so ito po ang role ni IMG. Ikaw, mag-invest ka, hahanap ka ng agent. Sabi ko, maghanap ka ng ahente o middleman. Bibigyan ko kayo ng forms. Tapos yung forms na yun, pag fill up yun, dadalhin niya sa company. Mapa healthcare yan, insurance, investment, car insurance, fire insurance, bahay at lupa man yan o anything. So, yan po nangyayari sa tradition eh. Traditional po yan eh, kailangan mo ng agent. Pero ngayon po, kung magme-member kayo ng IMG, directed na kayo sa mga companies. Wala na po kayong middleman. Bakit? I-download nyo lang yung form eh. Kasi ipapasok nyo sa mga ilang ginagawa ng mga agent eh. Di ba? Kaya nyo ba yun? Yes, kaya nyo naman. Ba't nyo kailangan pa ng agent, di ba? So, kaninong commission sa inyo? Kasi pa, yung commission nyo, pwede yung pa uli pang bayad ng healthcare, insurance, pang-invest, pang-maintenance sa sakyan, di ba? Pang-maintenance ng bayad lupa. Di ba? Nagas nyo? Ba't ka pa dadaan ng agent, di ba? Sayang yung commission mo, di ba? And ito po yung mga companies, no, na nagtitiwala sa IMG. Kita mo naman yan, Ayala, di ba? SMDC, di ba? Kung kailangan mo ng healthcare, di mo na kailangan ng ahente. Kasi forms lang eh, di ba? O fill up ka ng forms, so sa'yo na commission, di ba? Nung, for your family, long-term care, short-term care, di ba? Yung long-term care, pang-retire po yan, ha? Yung short-term, yan yung nag-expire taon-taon. Okay? And tinuturo din po yan sa IMG. Okay? Now, kung life insurance, dati baka usap mong ahente. Ngayon, yung pinakamurang life insurance, andito na po. Okay? Yan, for as low as 2,600 yata, 1 million na yung coverage nun. Sa pinakabata, o kahit 5 years old, pwede. Okay? And investment, ito yung topic natin, no? Soldibo, PhilAm, PhilEquity, Atram, Sun Life, FAMI, Maitrade, Direct Stocks yan. Okay? So, pagka nag-invest ka sa kanila, iba-iba rin kausap yung ahente. Iba ahente ng PhilAm eh. Iba ahente ng Soldibo. Ngayon, wala ka ng ahente. No? Yung forms papasa mo na lang sa kanila. Kasi po, okay? And then, ganun din, pag nakaipon ka, bili ka ng properties, SMDC, Ayala, wala na rin commission eh. No? I-refer mo lang sarili mo. Kung may kakilala ka, di sa'yo ang referral commission. Di ba? So, hindi sila na bahala sa buyer, no? Pagka bumili, sa'yo commission, pang-invest mo, pang-maintenance mo, di ba? Ay kung may kotse ka, tsaka bahay na pinapa-insure, andito, yung mga companies, iba-iba rin to. Di ba? So, kaninong commission? Sa'yo pa rin. Di ba? Bibili ka ng memorial services. Wala ka na rin ahente. No? Dito ka, concert services. Bibili ka sa sakyan. Meron tayong discount, no? Meron nga rito Pinos nakaraan, no? Nakaka-discount siya 70,000. Wow, di ba? By being a member of IMG. Kasi direct po tayo sa mga car dealers. Okay? And aside from that, napakaraming benefits pag nag-member kayo ng IMG. Yan, pakipicturean nyo po ito, no? So, ito po yung benefits pagka nag-member ka ng IMG. Yan, education, accidental insurance, no? Mutual aid pag may nangyari sa inyo. Yan, no? Pagka OFW, 600,000 agad, di ba? Ang makukuha ng family, pati repatriation, di ba? Ano, no? Ayan. So, ang daming benefits, di ba? Discounted sa mga medical services, yan, dami.
So, ang di-discuss ko sa inyo, hindi lahat ha. Okay? Yung benefit 16 tsaka 19 lang para sa mutual funds. Okay? Now, dati kasi, ang daming forms, di ba? Tapos, fill up ka ng ID, di ba? Tapos punta ka sa investment company. Dati yon okay naman. Pero ngayon, mas pinadali natin. No? Pag nag-member kayo ng ING, part of your membership, naka-open na sa Soldibo. Again, Soldibo ang top performer ngayon. Bakit? Nandiyan yung Jollibee, SM, BDO, BPI, Ayala, PLDT, Metro Pacific, International Container. So, once na member ka ng ING, isang form na lang at online pa. Diba? So, hindi ka na lalabas ng bahay. No? Mag-member ka ng ING, automatic investor ka ng Jollibee. Diba? Andiyan ang 10 companies niya. Oh. Nakita niya? So, dyan naka-invest ang Soldibo na Strategic Growth Fund. Okay? Equity Fund. Under sa Jollibee, Chowking, Dunkin Donuts, Mang Inasal. Ayun ang mga Jollibee. Under umbrella companies po yan. Ganun din ang SM. Umbrella companies din yan. Okay? So yan po, pati Ayala Land, no? So once na member, dadagdagan mo na lang, 'di ba? Ganun kadali ang application po ngayon. Ngayon, anong company, mapapil-am yan, mapasold yan. So napakadali na, no? Pero ngayon, Soldibo muna, okay? So yun, now, ito pa sa isang benefits pagka member kayo ng IMG. Di ba sabi ko kanina may sales load na 3%, di ba? Mag-invest ka sa Soldibo, A-Trump, equity, lahat yan kakaltasan ka po. Next month, magdadagdag ka, kakaltasan ka uli ng 3% eh. Next month, next year, umabot ng 1 million investment mo, 3% doon, 30,000. Pero pag member ka ng IMG, wala na tayong entry fee for life. Galing eh, no? As long as active member ka ng IMG, di ba? So, you can enjoy zero entry fee for all mutual fund investment. So, yung kinaltas sa'yo, hindi na kakaltasin. Additional shares mo na yon, di ba? So, ganun kagaling, di ba? Ang membership ng IMG. And then, meron kayong market update. So, makaka-receive ka as IMG member. Ito, exclusive, no? Last August 5, si Sir Rex Mendoza. Ano ba nangyayari sa economy? Di ba? So, meron ka, ano ba, lalulugi ba tayo? Dadagdagan ko ba o hindi? So, ito yung the best speaker, no? Mentor sa mutual fund, no? Siya rin po yung mentor sa mutual fund ni Brother Bo. Yan din po, no? Nasa IMG na rin. Now, yan po, magkano membership sa IMG? Pakipicturean po. So guys, that's the way to invest in stock market and mutual fund. And speaking of mutual fund, you can invest even if you are not an IMG member. Again, pwede po tayo mag-invest sa mutual fund kahit hindi tayo IMG member. But I would like to discuss the advantage of being an IMG member and non-IMG member. So I will tell two differences of an IMG member and non-IMG member. First difference, pag member po tayo ng IMG, gusto natin mag-invest sa Soldibo, Atram, Pil Equity, Pilam Asset, FAMI, Sun Life Asset Management, one office lang po ang pupuntahan natin, IMG office lang. Pero pag non-IMG member tayo at gusto natin mag-invest sa Soldibo, pupunta tayo sa office ng Soldibo. Gusto natin mag-invest sa Atram, pupunta tayo sa office ng Atram. Gusto natin mag-invest sa Pil Equity, pupunta tayo sa office ng Pil Equity. So, different offices po ang pupuntahan po natin. Second difference, pag IMG member po tayo, no entry fee o no sales load or no charge. Ibig sabihin, let's say nag-invest tayo ng 100,000, wala pong charge yun, wala pong ibabawas dun sa 100,000 natin, no entry fee. Pero pag non-IMG member tayo at nag-invest tayo sa mutual fund, mag-charge po tayo ng entry fee o sales load na tinatawag. Usually 3% po yan ng ating investment. Let's say nag-invest tayo ng 100,000, ang entry fee po niyan 3,000. Kung 1 million ang ating investment, ang entry fee po niyan 30,000 pesos. So every time na mag-add tayo ng investment, meron pong entry fee. So ano pong gusto natin? May entry fee o wala?
mag-IMG member or hindi. So, ang membership po natin sa IMG or enrollment ay 5,500 lang. With that 5,500, meron na po tayo diyang investment sa mutual fund na 1,000 pesos plus covered po tayo ng accidental insurance for 100,000 pesos, and you will enjoy the total 48 benefits of an IMG member. And speaking of IMG's 48 benefits, let us watch this. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. But you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang magtulog ng paunti-unti, basta meron kayo may protection card. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit na anong estado, it's one thing off your list, aalalahan. Kahit ako, di ba? That's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser. Kahit maputi ng buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Binabati kita, kaibigan. Proud ako sa iyo. Kasi iniisip mo ang kinabukasan ng iyong pamilya. At dahil mahal mo sila, ka-NB Life ka. Kaibigan, ikaw na.